Ultra. Radyo Ultra. 1188 sa dial sa inyong mga radyo. Nagasimya, gikan sa kasing-kasing sa Cagayan de Oro sa kusog nga 10,000 watts. Sa mga balita, serbisyo publiko, komentaryo o pagpalambo sa pagtuo. DXRyo Radyo Ultra. Sakop sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ilog sa kabaguhan, Radyo Ultra. Ang ato oras alas 3:06. Sakit man sa hingtungdan, apan maoy naghusay og naghupay sa kagul-anan. Nuda Biritas. Ang balaod masakit apan maoy naghatag kanatos kalinaw. Nuda Biritas. Mga nagkagubot nga hunahuna, mga pagduha-duha, nagkinahanglang katinawan alang sa katawhan. Nuda Biritas. O karon, ania si Ultra Frank Mendez. Mga higala, may hapon kaninyong tanan ang palibot dinhi sa ato sa dakbayan sa Cagayan de Oro, alumom, no? Dagom-dagom pero wa hinon mag-uwan. Pero di ta baga kumpiyansa nini kay basin og sibako mo bundak ang uwan. So ato lang ni ipaybaw para sa ato mga suki na to nga mga tigpaminaw nga di ta magakumpiyansa kay naagyo panahon nga mag-uwan unya ra ba dili ingon nga uwan nga ordinaryo masubraan ba muna nga mo resulta sa mga baha. Okay, sa tanan nga nagasunod din sa atong programa, may hapon kaninyo, dapiton ta kamo sa pagpaminaw dinhe sa ato nga pagpanaguban sa ato nga tulumanon. Unya may hapon ni Ma'am Elizabeth Basilgo, no, nakakuan siya, naka-notify siya diri sa ato nga programa sa pulso ay sa kuan kini nga Nuda Veritas program nga nagasunod siya dinhi sa ato nga programa. Thank you, no. Og ang unang nagpadangat sa pangutana mao si Melbourne Aturo Dumagpi. Pero ato ding tibayon ang iyang pangutana later on, no, kay ako lang ni sa ipabaw de kaninyo. Duha ang inyong katdan sa mao nga programa. Mao nga mga pangutana. Number 1 diri sa ato sa number nga 0917-704-3210 og ang atong Facebook, ang sa Facebook mahimo diri sa personal nato nga account, mahimo pod sa Radio Ultra nga account. Diri sa atong personal nga account, makitaan na siguro na ninyo kay naamad diha nga lutaw-lutaw ang ato nga account unya ang taong tabi diha. Di na lang ko magpasigarbo, no? Matud pa ni Junjun Makas, si Junjun Makas may nagapainumdom nga gwapo kuno ko, naabot og tinuod ba? Ikaw Junjun, magliti yun ka. Bitaw komedya lang ni katuan, no? Thank you so much sa inyong pag-patronize sa ato nga programa. O doon na tayo YouTube channel. Ang atong YouTube, ato ni ipaybaw para ni sa tanan katong gusto mag-review sa atong mga gipagisgutan sa atong programa nga Nuda Veritas. So i-type lang kung gusto ninyo ning sunod nga silbi guide aron ma-open ninyo ato YouTube Nuda Veritas CDO. Akong balikon Nuda Veritas CDO. Pagtuplok ninyo riha, inyo dayog kita ang nagkalalay ng ipang post sa Nuda Veritas program. Magpili lang mo, no? Magpili lang mo. Okay. Dito baglangan sa ako ng gikasulti. Unang tagdo na to nga pangutana gikan mismo kang Melbourne Aturo Dumagpi. Nuda Veritas, Sir Frank, good afternoon. 2015 gipailag kaso akong amigo o kasong kriminal apan na dismiss. Apan karon plano niya mobalos sa kaso sa iya as damages o porwisyo. Malicious ang kaso. Malicious ang kaso, ang sumpay asan ni dapit. Dira busa need niya panubagon tong
nag-akusa sa iya kay naulawan daw siya. Okay, nalasige. Atong tinagsaon. Primero, na-dismiss ko no ang kasong kriminal nga gifile. Gifilean akong amigo kasong criminal 2015. Gusto ko may baon sa klasiha sa criminal offense. Kay dili tanan nga mga criminal offense nga nahalati diha mismo sa tong revised penal code nga managsama ang ilang prescriptive period. Nagkalahi-lahi ni sila, no? Bisan nga ni sa special penal laws nga naapoy tagsa-tagsa ka mga prescriptive period para panalitan ang cyber libel law. Ang cyber libel na bawon nako 20 years ay pang mag-prescribe. Pero ubos sa ordinaryo nato nga libel nga kaso sa ato sa civil sa revised penal code nagingon nga mag-prescribe lang kini 1 year. So dili magapareho, no? That's why gusto sa kong mahibaw kay gibahin-bahin magud ni sa tulo ang klase sa mga prescription sa mga criminal offenses nga gidefine diha mismo sa revised penal code. Naatay gitawag nga correctional penalties, naatay gitawag nga afflictive penalties, o ang ikatulo kining capital punishment. Diri sa prison correctional penalties 1 to 6 years ang iyang prescription. Ang krimen nga punishable by 6 years, prison correctional kana, pero after 6 years prescribe na silbi. Nan unsa man nga example nga inon talang offense nga mo prescribe og 6 years. Serious physical injuries mahimo na siya, no? Basta ang penalty imprisonment dili mo sobra sa 6 years. Diha lang mag-range ang penalty 1 to 6 years. Gitawag na ubos sa revised penal code nga prison correctional. Okay? And so, sa mga dagko nga krimen, gikan sa 6 years, mahimo nga mahuman up to 12 years. Klase-klase, prison mayor or prison mayor 6 to 6 years, 12 years. 1 to 6 years, prison correctional. Alright. 6 to 12 years, prison mayor. Sa mga dagkong silot na damages. And then sunod, letter N, nominal damages. Unya dayon, sisunod sa N, nominal, temporal damages. No. Unya ang letter A, actual damages. Letter L, liquidated damages. So, all this you can claim. You can claim. Pero maglisod ka pag-prove niini. That is why, bantayan ka sa kontra nimo sa abogado ga, kanang iha mga claims, wala na. Ilabi na kung ang defense nila nag-prescribe na ang krimen, nasamot na. Nasamot na. Usually, og mga damages part, no? Bisan dili nga ni pangayoon nimo, kung doon ni decision sa korte, palitan na naigipakanaog si judge, no? Niya favorable sa nagreklamo. Ang judge ilakip dito sa ang decision ang mga damages nga i-award nga to mismo sa complainant. Sa lagtod nga pagkasulti, di na kinahanglan. Ug naa magaling to sa mga desisyon. Kay naa naman to gi-explain nga damages. Kaysa mag-file ka og lain nga kaso na kung ang imong claim millions, dako ang imong bayaran nimo na nga filing fee diha mismo sa korte. Abi nimo og tiway na, you can claim anything, any amount for that matter. Dili. Magbayad ka na imong bayronon na sa gobyerno.
So, naay pagkakuti, no? Naay pagkakuti. Adi man gud Sir Frank, kay gusto gyud ko nga makabalos. Okay man na, no? Paminaon man na sa korte. Pero on its own assessment evaluation of the case filed pananglitan, o tan-aw nila nga wala naman eh. So easily, pwede ka na po nga isalindot ang mong kaso diha mismo sa atong hukmanan. Usually, sa mga complaint or sa mga reklamo nga gifile ang kaso diha mismo sa korte, naagay accompanying claims of damages. Mao kanay rason hinungdan nga pagkanaog sa desisyon sa korte, ang korte, ang judge, naapoy gi-state diha payment of damages. Maglain ka, so be it. Imo man ang katungod. Pero ang korte siya nga, kapuyan nini, uy, maro magyapon ni. Ato man ang katungod ng pag-file, wa may makapugong. Wa may makapugong ni ana. So, okay. Kadyot lang ha, si Marihil Biscutso Gumungan is watching. Ay, mayang hapon ni mo, Marihil, no? Mayang hapon diha, ma'am. Babae man eh, no? Marihil. Ay, murang magkailan ako ni. Wa di ka mag-duty, day. Wag ko kabantay. Mudalikit ra ko diha, no? Mudalikit ra ko diha kay na ako'y papers nga i-fix na ko. Oo. Karo pa ko nakasakop ni Muday. Oo. Of duty din siya. Alright. September Virgo. Oh, sige. Noda Berita, Sir Frank, naabay expiration ang pag-file sa kaso. Like for example, ang krimen na hitabo adtong 2009 apan pagka mag-file kaso, pwede pa ba na kumpleto pagayod ka sa ebidensya 2009 karon 2005. Magagad gyapon ni sa matang sa krimen nga imong nabuhat or nabuhat diha kanimo. O panalitan, nasumbagan ka lang. O diba? So ang penalty na aresto minor 30 days. O pag mas 30 days, di ka na makakain. Human naman to. So dali ra kayo, magagad lagi na sa kaso. Magagad sa kaso. Ang uban, di man manumbong, sumbago na na dritso. Siya, muna nanumbag na ko pare. Mo ba? Hala pare, dako maglawas, daganta. Oh. Hadloks pare, oh. Hadlok. Oo, daganta pare, kaya basin o kita'y matikbasan ini. Mo nang kay tabo. O, magagala na. No, kung ikaw argebyado, plitang karon sumbagan ka. Unsa tong kaso tong ihan mention 2009 apan pagka mag-file kaso pwede pa ba na example krimen nga netabo awa mga niibutang nimo ang matang sa krimen. Pero kung murder pwede pa kay 20 years man na siya mo prescribe. So 2020 2009 plus 20 years. So, unsa man na? 2029. O, diba? Pwede pa. O, pwede pa na. Pero ginagmay, sumbaga na lang nagbalos. O. Pare, pasaylo ako, pare, na nanimalos lang ko nimo, pare, kay katong hubog bitaw ko, gisumbag man ko nimo. Wa, kung sumbong kay gamay nga kaso, ako nang manumbag na sa kunin mo, pareha, bante ka kaya. O, kabayan na. Oo. Pero ako, I'm not promoting that way, no? Kaya lisod na kayo. Magubot ang atong katilingban. Rodney Rakenrola, Noda Beritas, akong igsuon, sir. Aha, iya ko nung igsuon. Diyon. Akong igsuon, sir. Frank, nakapalit og 100 square meters yuta sa Manolo.
gusto unta niya nga ang balay na iyahang tukuron on top pod sa 100 square meters. Apan gidid-an sila sa LGU nga iuntop diay dili untap, iuntop iya man daw ng yuta og titulado pa. Siguro kulag explicar ang LGU sa Manolo. Ang intensyon maayo. Ang intensyon pero ang anticipate nini sa LGU ay iyang easement. Ang iyang easement. Kay dili mag-edge to edge nga atong di pwede no nga butang kaghaligi diha na mag-away man gyud diha. Ang haligi ibutang gyud nimo sa pinaka-corner unya didto gyud sa utlanan sa yuta nga 100 square meters. Dabi karon ang atop na mukabayo man na dito sa pikas nga luna. Ang ambak sa tubig sa atop ga-extend ka na dito, away ang magakahitabo. So dili mayo kinahanglan nga insakto ning ang LGU din dapita sa kining Manolo Fortich nakanuna sa pag-object na ini. Kay mag-away man kung tugutan nimo wala kay palitan karon sin. Ang atop sin. Naa ma-extend magna. Kaya di man na may tabo nga dito rupod mo tugdon ang tubig kung mag-uwan dito mismo sa ngilit sa utlanan sa 100 square meters. Mupaingon magyun na dito sa pikas. Therefore, kung ato ng tugutan, mabasa ang pikas or mahimong pita-pita na tugdunan sa tubig nga gikan sa lain nga area. Na dabig mo awat pod ang pikas. Siya gitibuo ko niya pagtukod ang balay gingilit yun niya maayo ako pod. Nakaron. Isigbangag sila sa yuta, magsinumbag nga itong duha nga kuan. So, there must be a rule. No? Local ordinance. Pero naa kitay rule ni any part, ilabi na sa Civil Code of the Philippines. More or less 2 meters from the perimeter or from the boundary line sa imoha nga luna sa yuta. Bisan nga ni kung magtanom kag kahoy, bawal nga imong itanom ka ng kahoy diha sa ngilit mismo or boundary sa imong yuta nga imong gipanagiya selbi. Ngano man, ang kamot na mukamang dito sa silingan, sila'y nahasol. So away na sad sa mga silingan. Muna nga dunay rule nga at least 2 meters away from the boundary line ay ka magbutang sa imo, magtanom ka sa imo nga kahoy. Usahay mo tukar lang ni part, ilabi na sa mga subdivision nga daginuton ang area. Tiyo mo na mga subdivision karon nga kabuto 50 square meters. Unsa ba itsura sa tumbalay na nga 50 square meters? Sa mga subdivision tanawa sa itsura na daginuton. So most likely na kay 50 square meters imong tukuran og balay edge to edge selbe lisod. Kuha magud sir kaning piki magud ni sir lisod magkayo nga mga namang nga loan pa namo ni sir ta paita gid sir uy nana lugar na asa may magpatigbabaw ang atong balaod o kanang atong kagalingon nato nga panabot. Atong timana nga kini although katungod ni stag-iya sa yuta ang unsa iyang buhaton na iyang yuta pero dili sad advisable nga gi-enjoy nimo ang maong katungod to the prejudice of the other parties concerned. Nga ikaw nag-enjoy ka nya pika siging mugot kay ang area mo inaigo. See? And so, unsa gibuhat sa itong nasudnon nga balaod? According to our Civil Code of the Philippines,
magwang pa ninyo because I think kining ato nga civil code was enacted or approved 1950. Unya ang revised penal code murag 1938. Pulos mga tiguang. So sila mismo ilang gi-anticipate nga mao na mag-away gini masilig nga kung atong itugot. Tanawa diha sa mga subdivision. Naagi sila easement. Ngano man gisunod nila ang policy, national law. Dili pwede nga magsikit-sikit. Di pwede. So ayo pa nakuha nimo nakuha. May man ang intention pero it's good. This ang ibasulo natong LGU din dapitas Manolo Fortes because LGU wants only to implement the national law. They are primarily their function is to enforce they are to be considered as an agent of the state diha mismo sa lokal, so they have to perform their duties for the general welfare. Okay, sige. Kajut lang ha. Siya dili okay. Kay nakasupak ko sa imong idea, sa imong i-suggest, Sir Frank. Di na kuminaw nimo. Kontra ka nako. No? Luoy sa kayo na. Alright, kajut lang ha. Lagan nga angkol. Kajut, suroy ni Libs. Asabay ako nahon ni niya. Junjun. Okay. Junjun akong sundon ako o isundod ako pagbasa. Ha? Yung siya, Nuda Berita, Sir Frank, nagwapo. Siya, Sir Frank, nagwapo o bright pa jud. Kanagang gwapo, murag makabuhi og patay. Inom tag si kwate kay tugnaw. Uy. Amo ba? Pangutana, aron makasabot tanan unsay meaning di ay aning courtesy resignation, pasabot ba ani? Okay. Good question. Oo. Ang courtesy resignation, mao kana ang usa ka klase nga mubuhi muluat ka sa katungdanan. Kay tungod, ang imong paglingkod diha mag-agad sa desisyon sa appointing authority. Ang appointing authority mao nga tong presidente sa nasod. So kutob sa matudlo diha, mahimo silang coterminous or mahimo sila at the discretion because they will have to serve the president sa kabubuton sa presidente at the pleasure of the president. And so, once the president does not like your face anymore for being you as incompetent secretary, tungod kay ang gahom hinulaman man lang gikan sa presidente paingon sa inyo, pwede kining langkaton. Atong timanan nga kung sila gitudlo nga cabinet secretary, sila alter ego sa atong presidente sa nasod. Kung unsay gusto sa presidente sa nasod, ilag ginang i-perform. Kay ang presidente, extension lamang, ang mga cabinet secretary, extension lamang sa presidente. Ngano man, kanay balaod na tupod karon sa political law, gatawag na og doctrine of qualified political agency. Diha sa maong balaod sa doctrine of qualified political agency, ang explanation niya na mao that the president, being the principal, cannot perform their duties at the same time or at one time. He cannot be present in all offices or department that the government created. Alang tagod-taguron na atong presidente para ka ang pikas nga konto dito sa DA, ang pikas to dito sa DFA, di na siya pwede. He cannot be present at all in all government agencies. So mo na nga nilugwa ka ng doktrina
to understand the fact nga ang presidente adunay mga pagpenanglan in dire need for him to appoint and anybody being appointed by the president enjoy the full trust and confidence. Salig yun na nimo. Dili ka basta tudloon sa presidente sa nasod kung gidudahan ka. All out ang iyang pagsalig na makatulog siya og mayo, maghagok ang atong presidente og mayo nga dili siya magununa nga gitarong baka akong sugo dito sa pikas bungtod ungon sa baka. Kay mura naman sila og anino sa laktod nga pagasulti sa atong presidente sa nasod. So anytime kay ga-enjoy man lang sila sa pleasure sa atong presidente sa nasod, ma-eject sila. Di ka kabalibad. Di ka makaklaim nga, no, dili pwede kay covered ko sa balaod ba dili na pwede. Presidential kini nga prerogative sa atong presidente sa nasod. That is why kung matudlo ka karon unya tangtangon ka ugma, wa kay mahimo. Kinawala ang trust and confidence sa atong presidente diha kanimo. Munang gitawag og courtesy resignation. Okay, may ngono ba ni atong presidente nga hawa na diha? Di sa ka makapanghawid. Ngay mingo nga dili covered ko sa civil service. Kuan ko kini masteral degree ako dito sa Harvard. Di ko basta-basta nga mapahawa. Lahi manggod ang cabinet secretary. Ang nature nila sa trabaho, magagad lang kini sa trust and confidence nga gihatag sa atong presidente sa nasod. If the trust and confidence loses its efficacy, awa na. Mamay maliya ka na dayon diha. Okay, nalasige kadot lang ha, kinawala ko ang akong page sa babalik. Oo. Okay, kinsa ba itong nangutana na to si kinsa na si Junjun, no? Si Junjun na Nulwal. Junjun Makas Nulwal. Di ba gagawa sa imong full name ni Region? Junjun Makas. Si Junjun Makas. Paibog pa siya sa Sikwati. Ay nagpaibog niya, John. Ibaw anak ko, di ko kakatilaw na naigyog. Pagpasalig-salig, gabaan ka yun nako. Kajot. Oo. Pareha palitan sa opisina sa City Hill sa Mayor. Kana sila na ay mga tinudlo na co-terminus na-apod similar to the nature of the appointment sa makang BBM. Nga anytime nga di ka pwede nga masaligan na, undang ka, pull out ka. Di sa ka makaklaim nga di ko, kaayo ba nimo, tabang ko nimo kampanya na tumiaging eleksyon, unya papawaon ko nimo karon, wag ka kuyapi. Di ka makaingon na. Why? Kay ang nature sa ibuha nga serbisyo, direkta ka nagikan sa appointing authority. Di ka makasukol. Maghilom ka na lang. O diya, di sad ka makabalibad nga mag-courtesy resignation ka. Siya di ko, dili na pwede. Di na pwede. Mao na nga nahurot ang mga cabinet secretary sa pagtender o courtesy resignation. Okay? John, I hope na sabtan nimo ha. Pangutan na aron makasabot tanan unsay meaning di ay aning courtesy resignation. Pasabot ba ani pugsanay sila iparesign sa presidente? Walay pugsanay nini. Tungod kay ang trust and confidence
gitugyan sa presidente diha kanimo is not permanent. Magagad kini sa pagsalig sa presidente, the appointing authority. Di ka makaklaim nga, dili kay nakatrabaho ko dito sa lang opisina 10 years. Unya dugangan pag ni kay para makakuan ko, makanawa. Dili na siya pwede lagi. Wa na nay labot. Kay i-assign ka sa mga opisina. Ang expectation sa Malacañang nga maayo ka mo perform diha. Pero dungog man nga corrupt ka. So i-withdraw ang pagsalig. Di ka makaingon ay withdraw diha ba, bantay ka lang, barangon tagid ka. Di sa ka na di ka kahibo na. Kay extension malang. Dili binalim kung extension ka sa Malacañang from the office of the president, kuyaw ka, you are like a president at the same time on that very specific office or agency. Ikaw ang pinakataas nga opisyal. Mura ka og ang presidente sa nasod. Kay ang gatudo ga-appoint nimo presidente sa nasod. Dito lang ha diri sa okay. Sa man bring na ipabring mataday, bring them on camera. Okay. Ipabring kuno, ipadala ni kamera. Uy, wala na ko'y magamit. Kinsa ba ning ipabring? Siguro ipa-reposition ang kamera. Siguro. Siguro. Okay. Nakuha ni mo, John. Sige, padayon og inom ng tsokolate pagpalabi, John, kay maka-high blood ba na. Say, to ka man na outro ka man. Oh. Ang ako mga tabliya nga maabot dire, puros mga original. Gikas Claveria, na ay Bukidnon. Ipadala lang dire. Hibaw amin nila nga maimtang mo inom tsokolate. Champurado, maayo. Sige, salamat kayo. Pero kanang tabliya des Kugon Market, ayan lang gid na. Kay ingon pa nila, ay na Sir Frank Palita. Nga naman, sinagulan na ka na. Okay. Nala, sige. Okay, pautada aron makasabot. John, ako na itong istorya, John, ha? Alright, Soroy ni Libs, Nuda Beritas, Sir Frank, 11 angay nako pangayon sa usa ka lawyer to prove sa iyang legitimacy before ko mobayad. Pangayoon siguro na may law office nila, na may opisina. Na opisina. Kana usa na. Basin o ga anticipate ka sa lain nga senaryo sama sa pangitabo ditong dapita sa Manila, no? Dito posible kayo kay bisag kinsa mangud dito. Unya dito ang mga notary public may bawon ninyo nara na sa sidewalk. Magdala na sila og gamay nga lamisa, dalang typewriter, unya na ay itungtong diha silang lamisa nga notary public. Anak ka sa Quezon City Hall, diha sa likod naa diha notary public kuno, pero ang dagway basta kay mao na. Dinhi sa ato sa Dakbayan sa Cagayan de Oro wa koy nadunggan kanadto na nadakpan man siguro to. Nadakpan. Wala na nakaron. So kung ikaw mangayo ka serbisyo sa mga abogado, situate nga naa sila opisina. Ayaw nang naas daplin sama sa makita na to nga mga gagmayng lamisa diha likod sa City Hall sa Quezon City. Usay magtanaw ka, maanugnan ka, tinuod ba ni sila? Kaya magpanotaryo. Pero tinuod. Kay gadawaton man ilang dokumento diha mismo sa City Hall. Kay naa may mga transaksyon na to sa City Hall sa Quezon City nga
Usahay makaingon man ta nga maingon na yon ang opisina sa City Hall ipanotarize ni o sir kining asa ba ni likod ato dito likod nga tuwa dito gahuwat-huwat nga attorney Plong-Plong gahuwat og moduol ka aron nga manotaryuhan. Ambot nganong ingon na og gitugot na sila. Dapat i-require na sila opisina proteksyon sa ato ang mga kliyente nato. Alright, dalagan nga angkol. Nuda Veritas, good afternoon sir. Pwede ba matawag og krimen ang pagpahanggat lang og away naa ba na sa revised penal code pangpanghanggat apan way nahtabong gubot pwede maigo ni sa unjust vexation. Pwede sab depende sa iyang hanggat-hanggat unsay tono sa iyang hanggat-hanggat pwede manubag sila ni ana. Daghan kayo klase sa mga balaod diha sa revised penal code gikan sa pinakagabay ngadto na sa pagkadako. Kanang balaod sa vagrancy. Naagya po na sa revised penal code. Napila ra may multa na 50 pesos man siguro na kung wa ko masayop sa kaning nga balaod. Pero mapasaylo na to gumikan sa kadugay na sa maong balaod ubos sa revised penal code. Muna nga ang pag-implementar nato bisang atong kapulisan. Gasuman na sila og implementar sa balaod sa bagransiya sa bagransi. Amot unsay paglitok ang binisaya na vagrancy sa English. Gasuman na sila kay isig sus ni anasad ni matanggong ni espresuhan unya ang silot nini pila lang kaadlaw. Hago-hago lang tagukod nini mga tawana. Panalitan kining mga rugby boys dinhi sa tuwa. Pwede ni muna ma-charge aside sa position sa kining maisip nga illegal drugs ug unsay classification pananglitan niya na ma-qualify or pwede sila masubog og vagrancy. So, duha ka matang sa krimen ang angay nila nga tubagon. So, dako-dako na silbi. Pero gasuman ang pulis og dakop sa ni anasab ni gibuhian ta man ni tumiyaging adlaw ni anasab. Niya lagi sir kay kuan man gud sir kining wa man gud koy kanang kapuy-an wa koy makuha nako nga kabuhian ako. So kini na lang ako sir. Simot-simot na lang ko sa rugby. Mo nang umaga kay tabo naman na din Nya di ako mo kambyo na ni size jeep. Delikado na sila. Musakit na lang utok na niya maghawid na sila og knife, kutsilyo, delikado. Alright, nala sige. Oliver Ampong Nalwal. Sir Frank, minaw ming John Makas. Ay text masyan ako nga inom kuno siya og tsokolate. Minaw ming John Makas. Karon dala inom si kwate. Mo lagi. O manlibre siya kay daghan la daw yang siya kay manglibre siya kay daghan la daw yang kwarta kay ulitao man. Libre siya. Unsa wala nga daghan ni kwarta basta ulitao. Di ba, John? Unya ikaw, John, palit ka lugar, labi nang naay chicks, no? Diya sa mga sari-sari store. Pag bukas imong pitaka, wiwiong yun nimog maayo. Aron makita imong kwarta. Siya unsa ganito, miss, akong nakuan, naana ba diha? Ni ana diri sir. Ya, pila ganito? Ako ana sir, 50 pesos amo ba? Adjot lang ha. Nya dayon pagpaklit nimo sa imong pitaka galagarat lugar ang hinampid nga taga 1,000 pesos nakitaan sa chicks. Okay, utro ka masad naibog ka man lugar di ka lang kasulti. Oo. So muna imong baton na John.
para nga ang checks na mo ay mag-remind nimo nga pag-abot pa lang nimo diha sa sari-sari store, maingon din nga, sir, gusto nimo katong kuan halas. Okay, mamayang game nun. O dili tsokolate. Mamayang paborito. Siya nga nung kay bawa ka man, miss. Musukli og istorya. Saba diha, John. Utro kasad nga kuan na gutsinang ko. Okay. Lakajot lang ha. Pabuton ako ang inyong dugang mga pangutana dinhi. Nandadawat nga pangutana gikas-pikas. Nadawat ninyo kay akong paklion ako ning ako nga cellphone. Jut lang ha. Pikas din ni si Marihel ba ni? O Biskutso. Okay. Sige, Sel, muanha ra ko diha. Madumduman tagyo ka. Kaplano man ko after election. Dali ra ba ni? Unya, wala ba senior citizen man? Wala ba discount sa bayronon? Paibaw ako ba? Kay aro lugar nga kining mahangyo-hangyo pa lugar na to ba? Kaya ta? Asa ba diha? Pangitaon na to kay basig dunay nga dunay mga pangutana. Okay. Murag wala, no? Sige. Ato lang pabuton ang ilahang pangutana dire kajot ha. Dara. Kay balik ta dire sa baong hutong sa mga pangutana. Hurot na ha. So maghuwat ko sa lain nga mga pangutana. Dili siya diri sa Cebu City na ay daghan nga notary public kilid sa Cebu City Hall ba? Okay. Di man naglayo dito sa Quezon City. Dito sa Quezon City, makita niya na mo kanang magbaklay-baklay ka. Kay mo'y among labyan na sa buntag para unto ami sa Manila mag-exercise me kada buntag. Labay me diha sa City Hall. Nya makuli me mga udto-udto na. To na ga lahong-lahong na ga yayong na sa lamisa. Anugon kayo ba? Nya wa mo sa reklamo. Wa reklamo. Kay basin og dunay modus vivendi between the Quezon City government o kining mga notary public. Dili lang usa ako nakita, mga tulo siguro to at that time. Sayo pa gani nga buntag. Unya kanang ilang mga gamit, typewriter, may entang sugil lang wala naman na sir. No. Iding ibilin po na ng sidewalk na tindahan. Ilang ibilin at typewriter, ang lamisa ilang ibilin. Kaya di ba kitantong dagko mga lamisa o bangko. Gaabang sab siguro sila. Gaabang. So anyway, ingon na ka aligre or bibo ang panginabuhi. Ang nakabintaha lang dito, kung graduate ka sa law ditong dapita sa Manila, ang nakabintaha ni mo kung top-notch lawyer ka, sigurado ka nga naa sa mga law office nga may pangalan. Pero kung bisan og dili ka top-notch nga lawyer, pero kugi ka lang na kay koneksyon sa mga law offices ditong dapita sa Manila, pwede. Doon ako'y anak. Doon ay anak sa akong amigo. I think mag 2 years na kapin. Cebu siya graduate, San Carlos. Tuwa dito nag-apply sa Manila, nadawat. Tuwa na siya dito, babae. Ang law office nga iyang gikapyutan dito, arang-arang nga law office. Dito, kung magtrabaho ka sa ka law office, viable ang mga opisina part. Labing minus na mo diha nga mas sweldo, mag-receive kag sweldo, 50,000.
That is aside from the other emoluments nga ihatag sa management sa law office. Palitan, assignan ka og kaso. Okay? So pag-assignan na sa kaso, at least naa kay share. Kung dawato na sa law office mga 250,000, naa gyud imong share diha. Muna nakaayo dito sa Manila ako. Naa sa koy laing amigo, ambot og wala mo ko kadungog ba sige kuha na ni Lord. Makati base siya. Oh, nag-meet me diri sa City Hall. Nga karon dili na City Hall, City Hill na. Empleyado siya at the time, and then he took up law and he finished. After that, working with the government kay nagatrabaho man sa gobyerno, gianod siya sa maayong kapalaran paingon dito sa Manila. Wala mo balik din ni CDO. Siya ay may man diri bay nga mag-practice. Siya kano sa kaman muli. Nako dugay-dugay pa ko muli. Siya ay kabalaka. Kanang na ako'y appointment karon. Ugma sa gabi man niya punta. Okay. Oh sige. Hunauna na ko ay arang-arang makakinamot na gitag kaon nini. So unsa ni tabo? Wata na ko. Duha man mi. Wata na mong duha. Oh. Siya bay, basig manawag karon ng iting panipon na raba, nag-ilis na rabata. Oo. Taton, nawag. Pili istorya, nanganaog may kay maniud to, maniapon man. Bida. Abi na ko, congressman. Nga, American na. Terno pag yun. Dili linabdot niya sa ukay-ukay. Terno. Naapay driver. Naku, Bert may ngalan. Bert, grabe, yun sa banin mo ni. Siya mo na nga mo adin ni ba eh. Istoryahan ni ko niya. Ang usa sa magkatabang kung doon na kay koneksyon. Maon na siya kay doon na siya koneksyon. So sayon para niya. Samo to, mugaway ang pamon-pamon. Wa na nga ni may magkita din sa CDO. Mor din na siya ganahan din eh, kay ginagmay man din eh. Usahay, dinhi og mag-practice ka sa imong abogasiya, dad-an ka og usa ka pingkit nga butong, dad-an ka og usa ka sakong kamuti, dad-an ka og duha ka buk manok nga Bisaya. Muray tayo magahom na ning ato ang mga kliyente. Di sa ka makaingon nga i-convert ni sa kana. Nakuno na ko doon ako amigo nini. Katulain po to, amigo. Marites lang ning ato kining marites ato pare dito sa usa ka isolated nga lugar sa Bukidnon. Okay. Misa siya. Mayo pagkatuno-tuno niya ang Ginoo. Ang kapila istorya, tugatapok ang mga sabi tawag na di mo sana matawag ng limos. Gihatag lugar, gasa. No? Sos na problemahan siya kay ang pinakadaghan kamuti man. Ingon sa sakristan, Sir, padre, kining ato ni ibutang sa sako. Tiyaw mo na, niabot og tulo ka sako. Kamuti. Siya madahan ba nato ni kaon nga bidlion man ta? So sige mo, gidala nila din sa puerto. Gibaligya. Siya ato ni ibaligya para panggasolina. Oh, sige padre. Oh, abot sila sa puerto. Ay, gikuwang ilang kamuti siya kani sir kining naapay sunod Domingo sir kining dad din ni kay magsuki-suki. Dili lisod ang pagbaligya sa mga produkto. Dili lisod din sa Dakbayan o sa Bukidnon. Dito sa Cebu part, sa Oslob, naman may bukid. O sa'y tabo dito. Ang dito, gumikan kay bukid. Ang mga prutas dito, buongon, abukado, bayabas, bisa kinsa. Gusto ka nga manguha diha. Walay mo badlong nimo. Bisa kinsa.
maglisod ka. So ang among style nito ilalog sa baboy. Uban na lagamay taho pa ganahan kay baboy. Oo, kanang lamurok ang tinubuan din sa baboy. Sa abukado. Mangga wala dito sa Cebu. Rare ang mangga. Depende sa lugar. Alright. Pag-abot din sa dakbayan sa Cagayan de Oro, kanang mga produkto akong ginganlan ay awayan pa na sa mga komprador. Di ka na manistil nga ikaw pa'y mag-harvest, ikaw na. Sila na ang magboluntaryo og harvest. Muna nakahayahay. Ako, personal experience na ako. Na ako'y punuan sa mangga. Tamis. Naku, grabe no, mangga. Dagan-dagan rabang bunga. Sao man nato, hindi man ni madahan og kaon, magilo matong baba ni kinaon. Muagi pabito ng komprador. Siya, sir, among pakyawon ni. Naku, di ko musugot na noy. Kung ang yo, by kilo. Labay. Na ay naka-istorya siguro nga same group. Siya, sir, palito na mo ni, by kilo. Kini sunod si mana, okay na ni siya, maharbis na. Oh, naghago ka pa ba o singgit-singgit na nga, mangga, wala. Hurot. Nakaingon din ko sa akong kagalingon nga, kung kita panalitan, lumad kita nga taga Bukidnon, taga Cagayan de Oro, may farm kang gamay. Doon na kay mga napulo kapunuan sa mangga, sapian ka. Why? Because at that time, kibaw ka na sa subdivision ng manggal, sa binantayan gikayo, no? Daghang pang maulit ka pa kay na mga bata nga magdala-dala bula, ilabay sa kanang bungas mangga, mga tagak na ba, nugon kayo. Sayangan ka. Abi nimo sa pag-harvest na dumduman ako. 18 ka. May bitaw lang karton nga 30 kilos. Gaatang og jeep. Mag-compute nimo kung pila. Kana may timbangan. Kung naa kay napulo ka punuan, sapian ka. So akong giingnan na itong komprador. Nakumatay mo ni ha. Siya ko ama ni sir kining surte-surte. Kaya na ako'y amigo de Aslumbia. Napurdoy. Ha? Ngano napurdoy man? Dako siya investment. Unya pag-spray, giulanan, namulak, giulanan, zero. Hisos, kinuha ko mao di ay na. Kay mga taltag ang bulak na once nga ulanan nga kusog, mao din na ina na. Kapasagdan ko lang. Mamunga magyapon. Mamunga lang gyapon. Ay, wala tayo kung panaruguras din sa ato karong pagpanaguban sa atong tulmanon. Sa mga sukin na to, mga tigpaminaw, Ma'am Elizabeth Basilgo, may hapon ni mo diha, ma'am, no? Then napita sa Lumbia. Alright. And then si si Marihel Biskutso Gumungon. Maogyod siya gyud. Ikaw gyud ay ha. Niya si Joseph Castillion, siya diri sa Cebu City, na ay daghan nga notary public kilid sa Cebu City. O kinis Joseph, ako ni nga classmate part sa high school, gikan sa first year ngadto mismo sa pag fourth year namo. Suod ko ning higala. I cannot deny nga suod ko ni siya. Bahala na ko siya mag-deny nga dili mi suod. Okay nala, sige. Wa na tigong pananuguras dinhi sa ato karon nga pagpanaguban sa ato nga tulumanon, o ako lang ibat-bat diya kaninyo. Uy, murag ni gawas ang number nga akong gihatag ganin, ako nga klarohon ugma. Klarohon ko ni ugma. Alright, niya karon ang tema sa pag-iskutan ni Ma'am dinhi sa pagpadagan sa programa nga kalipay nga mulhotay karong gabi alas 6:30. Mao ni ang musunod nga iskutanan. Ang pagbuot sa Ginoo alang sa tao. Kinabuhing madaugon apan ang tao walay pagtuo. Akong balikon. Ang pagbuot sa Ginoo alang sa tao, kinabuhing madaugon apan ang tao walay pagtuo. Mao ni ang tema nga sarang isgutan ni Ma'am
karon tadtod alas 6:30 ang taknas kagabion dinhi sa Radyo Ultra. Sa ni Chari diri sa Pikas, ingon man pod ni Jesse James diri sa Pikas nga Lawak. Kami mag-ingon nga dagsalamat na sa inyong pagpaminaw dinhi uban ni Congressman Lordan Suwan sa District 1 og ni Aga Suwan, member sa City Council dinhi sa ato sa Dakbayan sa Cagayan de Oro. Ang tao nga limpyo o kasing-kasing, dili matarog, tingali maglisod apan dili mahulog. Salamat ug may hapon kaninyong tanan.